Muling naunggat ang issue ng human rights violations noong martial law sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa foreign correspondents. Tinanong ang Pangulo, handa na ba siyang mag-sorry para sa mga nangyari noong administrasyon ng kanyang ama? Doon ang balita, ang kasama natin si Ivan Mayrina. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, tinanong siya kung hihingi ba siya ng paumanhin para sa mga naganap noong martial law sa panahon ng kanyang ama. Will you apologize as President of the Republic in behalf? What? The President of the no, that seems highly a little contrived. No, who is apologizing to whom now? Sa sagot ng Pangulo, tila inihiwalay niya ang pagiging Pangulo sa pagiging miyembro ng pamilya Marcos. I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that's my first priority. Sa tingin ni dating Bayan Muna representative, aktivista at biktima ng human rights violations sa si Sotoro Campo, hindi pwedeng ihiwalay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang papel bilang Pangulo at bilang anak ng dating Pangulo. Napunta nga sa presidency. The more the compelling reason as one of the factors to establish its good standing with the people, ay balikan yon at mag-apologize sa ginawa ng kanyang tatay. Bahagi ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act ang pagbuo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Ang komisyon nagtatag ng isang museum para panatilihing buhay ang mga alaala at bigyang respeto ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng martial law. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapatuloy ang mandato at pagpopondo sa komisyon. Kung titingnan natin, apology na ba yun? Ito bang mga aktibidades na nagpapakita na sorry rin sila? Maari. Pero iba rin yung pagmarinig mo na sorry po sa nagawa ng tatay ko o ng lolo ko o ng pamilya namin. Maraming biktima ang luwapit sa amin. Kailangan lang namin na naramdaman ng Estado na nasaktan kami. Recognition by itself is a form of balm for the conscience. It's also a form of reparation. And words do matter. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.